Meron kasi ako napansin dito na kasama niya na dati kong nakasama. Ang sabi niya dati nung bago pa lang kami magkakasama is may third eye daw siya, na may magpapatunay niyan. Yung mga kasama ko dati is parang normal, na yung grupo na yun is may third eye. Ngayon, reaction natin to kasi nakita ko kasama ni Jing Reliano. Kung may makikita ba siya. Actually, napanood na namin to kanina. Yan ko ang isang abandonadong gusali dito sa Pampanga. Ang Lubao Haunted Abandoned Apartment. Meron po ba akong kasama kayo dito? Ito ba yung babae na Forward na natin ito. Pakilala pa pala to. Sa investigation tayo. check pa natin yung isang kwarto. At nang pasukin ko itong pinakahuling kwarto, wala naman itong pinagkaiba sa mga kwarto na napasok ko. Hindi ko alam kung apartment ba to, pero parang ganun siya kasi pare-parehas yung mga sukat ng kwarto. And then ang sabi nga nila, nung na-abandon daw to 20 years ago na, ginawa din daw tong eskwelahan, parang college daw. Hindi ko lang alam kung anong college yun. Pero ayun nga, sabi ko nga sa inyo, wala akong nararamdaman na kakaiba dito. Walang something na mabigat, walang something na nakakalabo. Pero mamaya, malalaman natin yan kapag nag-investigate tayo. Pero as of now, bababa muna tayo, kung natin yung mga gamit at mag-start tayo ng investigation. Eto na, kasama nila to dito. So ngayon nakakatapos lang natin mag-explore at ngayon naman magsiset-up na tayo ng mga equipment natin sa gagawin nating investigation. Nag-set up na ako ng mga equipment na gagamitin ko para sa investigation at may mga kasama din ako sa investigation na gagawin ko. So yun know, kakatapos lang natin mag-set up ng mga equipment at kasama nga pala natin si J-Ski and then si Kix and then Yan, yung sinasabi ko sa inyo na natin kong kasama, kakulab. Ang sabi nila, may third eye. Sabi niya rin, may third eye daw siya. Actually, hindi, nagpabukas pa nga daw siya ng third eye. Doon sa may Pampanga, malapit yata sa kanila yun. Ang pinagtatakaan ko nito, sa exploration namin dati, pag nakakakita siya, nagtatanong pa siya sa akin, o kaya kung kilala niyo yung dati kong kasama, si Darkest 21. Yun, nagtatanong din siya doon dati kung nakikita niya ba kung nakikita ba namin yung nakikita niya. Kung may third eye ka, hindi mo na kailangan tanongin yung kapwa mo may third eye. Nasasabihin mo na, uy, nakita niya ba yung nakita ko? Doon. Ito, tuloy tayo. So kasama natin siya ngayon mag-i-investigate. First time na makipag-collab tayo sa kanila. At pagkatapos nga namin mag-setup ng mga equipment, sinimulan na namin ang investigation. Gandang gabi. Nandito po kami para alamin yung katotohanan tungkol sa mga kwento. Dito pa lang sa umpisa pa lang din niya na sinabi kay Jing Reliano na may third eye siya. Hindi niya inamin na sinabi niya may third eye siya. Kasi kung pansin niya, kung sinabi niya may third eye siya dito, hindi dapat makikita niya lahat ng kung ano nandito sa abandon na to. Ng mga tao na nagsasabi na may espiritu daw dito na hindi matahimik, nagpapakita at nagpaparamdam. Kung may katotohanan po yun, yung mga equipment po kami diyan na nilapag, pwede nyo pailawin at patulogin yan para malaman namin kung totoo nga ba talaga yung sinasabi ng mga tao dito na may espiritu dito. At habang naghihintay kami na may tumunog sa mga equipment namin, may bigla kaming narinig na tunog sa labas ng kwarto. At nang silipin ko ito, wala naman akong nakita o napansin dito. Walang tao dito. Kaya Wala napansin si Jing Reliano. Kasi nga, wala namang pero yung kasama niyang may third eye kuno, wala man lang ginagawa. Tingnan niyo, nakatayo lang. Video lang ng video. Dapat kung may third eye ka, nakikita mo na yun eh. Hindi mo na kailangan na yung mga kasama mo kayo maghanap. Dapat nga sasabihin mo sa kanila, oh, meron dyan. May nakikita ako dyan. Hindi.
lang namin ito masyadong pinansin. Nagpatuloy na ulit kami na makipag-usap. Huwag po kayo mag-alala, walang mangyayari hindi maganda sa inyo kapag lumapit kayo sa mga equipment na nilapag namin. Mag-i-indicate lang yun sa amin, malalaman namin na nandito kayo. Once na may umilaw dyan at tumunog. Naghintay lang muna kami kung may magpapatunog ba ng mga equipment namin. Pero Wait lumit lang. Balikan natin yan. Dito naman tayo sa video niya. Ito. Hanapin natin yung pisa natin kasi dito. Bintana, ayos. Ano? Parang may natutulog pa dito. Tapos dito, may mga laruan. Uy, si Teddy. Nandyan si Teddy, guys, oh. Di kaya dito nakatira si Mr. Bean. Yan, guys. Parang si Mr. Bean nakatira dito, ah. Pero may improvise na ano. Improvise. Ano to? Guys. Mga gamit-gamit. Yan yung tawag dito. Tayo natin may sasabihin siya dyan eh. Yan. Tapos ito naman susunod. Yung susunod na kwarto guys, ganun din. Yung mga gamit-gamit. Mga basura. Tapos ito na yung likod. Ayun, tingnan yung likod. Gubat na yung likod guys. Talahiban. Oh. Diba? Pansinin niyo. Wala siyang nakikita sa paligid niya pero sa video may nakita na kagad ako dito sa may puno. Ito ay elemento to eh. Pumasdan niyo. Talahiban. Pansinin niyo, di ba nag-blurred yung camera niya pero hindi niya ito nakita dito. Ito nakasilip dito. Dito. Ayan siya dito, nakasilip siya dito. Ayan. Pero hindi niya nakita yan. Pansinin niyo, nag-blurred yung camera niya. Ulitin natin. Likod guys. Talahiban. Nag-blurred yung camera, indication na na-captured niya yung nakatayo doon. Yung ano man. Pero siya, hindi niya nakita. Ewan ko, dati kasi sabi nila may third eye sila, tapos hindi ko makakalimutan yun kasi nagsabi pa siya sa akin, tsaka yung kasama niya si Black Ghost, na pupunta sila sa isang parang albularyo, magpapa-enhance sila ng third eye, magpapabukas daw sila, o parang papalakasin yata. Bakit ngayon wala na siya makita? Ano kaya nangyari dito? So, ibig sabihin, nung umpisa pa lang na nakipag-collab siya sa amin ay parang normal, tsaka ni Darkest 21 is totoong wala sila nakikita. Umaasa lang siya sa makikita namin. Oh. Diba? Tara, tignan natin yung pangalawang kwarto. Ito pinanood ko na kasi to kanina. Ngayon, sa may hagdan dyan, sasabihin niya na may dumaan daw pero kahit wala naman. Ito yung pangalawang kwarto. Yes. Da. Dito na tayo pupunta sa pangalawang palabag. Yan. Guys, ang kwento dito dito daw ginahasa ang isang babae. Tapos itinapon sa ibang lugar. Sa akin to. Uy.
mo lang yan. Wala naman dumadaan eh. Sabi mo lang yan. Lumabas. Yan guys. Lumabas na takot. Kung meron man kayong nakita, napansin, narinig, yan, comment down below. Yan. Di ba? Narinig nyo? Kung meron man kayo nakita, napansin, narinig, comment daw. Ibig sabihin, wala siyang nakikita talaga. Ibig sabihin, nung unang exploration namin magkakasama kami, ibig sabihin, niloloko niya lang kami ni parang normal. Tsaka yung exploration namin sa Candaba, napag-usapan namin ni parang normal yung planado nila yun. Wala talaga nang liligaw dun sa may sementeryo na yun. Sila lang yun liligaw. Nilito kami ng team nila para magkahiwalay-hiwalay kami. Di parang normal, Darkest 21 at ako. Si Darkest 21 parang normal napunta sa kabilang lugar. Tapos kami ni Makakalbo sa kabila. Actually nagalit nga si Makakalbo nun eh. Dahil nandun na yung daan, ginawa nila, umikot pa sila. Para lang mapatunayan na may nanliligaw kuno. Ulitin natin ah. Napansin, narinig. Yan guys. Kung meron man kayong nakita, napansin, narinig, yan, comment down below. Yan. Huwag niyo kakalimutan mag-subscribe. Okay. Ito, balik tayo kay Jingreliano. Pasak ilang minuto, wala kahit isa dito ang umilaw at tumunog. Bubukas po kami nito ang paratang po pwede kayo magpag-usap dito sa akin. Kaya nag-decide na kami na buksan na yung spirit box para dito na kami makipag-communicate at makipag-usap. Meron po ba kami kasama ngayon dito? At nang buksan nga namin ito at magtanong, ito na kagad yung nakuha naming sagot. Ikaw ba? Sabi dun sa spirit box, meron daw. Pero hindi niya nakita. Meron po ba kami kasama ngayon dito? At nang buksan nga namin ito at magtanong, ito na kagad yung nakuha naming sagot. Meron daw. Pero hindi niya nakikita. Para saan pa sumama siya sa team ni Jingreliano kung wala naman din pala siyang sasabihin. Ikaw ba yung babae na sinasabi? Teka lang, hanapin natin yung video namin na sa sementeryo. Wait lang ah. Kandaba. Nasaan ba yan? Saan na yung Kandaba dito? Wait lang ha. Hanapin natin yan. Dito yan eh. Wala. Ito yung funeral. Ito. Hanapin natin. Lalabas na kami ng Makakalbo dun eh. Susukat na dun eh. Tatakbo na Makakalbo yun. Wala ka na dyan eh. Sige. Tinignan ko na ngayon eh. Basta tingnan mo. Oo. Dito. Aha, tinignan. Dito yan. Dito. Dito. Diyan yan. Tinignan ka naman. Yan. Dito. Walang dyan dyan. Naririnig nyo. Sabi ni Kicks, dito. Sabi ni Makakalbo TV, walang daan dyan. So, ibig sabihin, alam ni Makakalbo na dun yung daan talaga. Hindi dun sa tinuturo ni Kicks. Tsaka ni Black Ghost. Talaga sinasadya niya kami iligaw
sa sementeryo na yan dahil para lang masabi na mayroon talagang nanliligaw. Hindi ko inaano si Maka Kalbo kasi si Maka Kalbo napakabait niya, mabait siya talaga. Kaming dalawa ni Maka Kalbo magkasama dyan ng time na yan. Sabi pa nga niya, may daan, andito na yung daan, pero doon pa sila pumunta. Wala nga dyan. Tinignan ko na ngayon. Naririnig niyo yung sabi ni Maka Kalbo. Dito. Tara. Dito na tayo naman, boss Makakalbo. Ayan, tinawag ko na si Maka Kalbo dyan kasi sinunod ko yung sabi niya na doon daw may daan. Tara na dyan na. Dito na tayo naman. Dito na tayo naman, tara. O, dito ka na, uy. Bisa mo. Dito ka na, uy. Dito ka. Dito ka, halika dito. Ayan, nagpanik na kami dito kasi nga nagkaligaw-ligaw na kami lahat. Nagkawatak-watak kami. Kami ni Maka Kalbo nandito. Kita namin yung daan dito. Sabi ni Maka Kalbo, eto na. Pero sila dun dumaan. At ang masaklap nun, kinaraypan ba sa Tagalog? Ay, kinaray o nga. Tinangay niya pa yung team ko. Si parang normal tsaka si Darkest 21. Dinala niya pa dun sa maling lugar. Imbis na palabas na kami para sa content, napunta sila dun. Nagalit nga dyan si Maka Kalbo yung time na yun. Wala ka dyan. Dito ka. Bilisan mo, hinihintay kita. Putang ina. Ayan, bumalik na lang kami ni Maka Kalbo dito kasi nga kaysa maligaw sila, bumalik na lang kami at sama-sama kaming maliligaw. Pero kita na namin daan. Sabi nga ni Maka Kalbo ayun na yung daan. Pabalik tayo mamaya doon. Papakita ko lang sa inyo. Diba? Pagdating dito, naghahanap pa sila ng daanan. Naka-steady sila dyan. Kung alam niya talaga yung daan, dapat nag-umpisa na sila maghahanap. Hindi parang iniisip pa nila saan kaya natin ito magandang dalhin para maligaw talaga. Yan ang kaya nabwisit ako dyan sa sa grupo na yan. Hindi kay Maka Kalbo Maka Kalbo, okay lang yan. Kung magkakakulab man kami ni Maka Kalbo, siya lang, hindi yung dalawa. Kasi wala. Balik tayo dun. Pinakita ko lang sa inyo. Sabi na hinahasa dito sa lugar na ito. Gusto pala niya ng exploration na yun, naalala ko. Gusto niya pala ng meron talagang maliligaw. Hindi niya kami in-inform ng team ko. Dapat sinabi niya na kunwari pupunta kayo doon para maliligaw tayo, kunwari. Dapat in-script na lang niya. Total peke rin naman siya tsaka yung kasama niya si sana in-script na lang nila. Hindi, nataranta pa kami ng mga team ko tsaka ni Maka Kalbo. Hindi namin masyadong naintindihan at hindi rin masyadong malinaw yung nakuha naming sagot. Kaya inulit-ulit namin yung tanong namin. Anong nangyari sa'yo dito? At pakinggan nyo itong mabuti dahil narinig na naman namin yung boses ng babae na nagsalita kanina. Nirape. Yung babaeng nirape dyan. Nandyan pa siya pero hindi nakikita ni Kicks. Pero mas malakas pa yung pakiramdam ni Jing Arellano tsaka ng kasama niya dahil naririnig niya na. Samantalang yung kasama niyang may third eye ko hindi nakakakita. Ano ba yan? Pwede ba namin malaman kung ano yung pangalan? Ewan ko, teka lang. Sabi ni Your Angel, meron dito sa part na to napansin niya kasi pinanood na daw niya to At habang naghihintay kami ng sagot kung ano yung ito nga guys, teka lang. Pause na. So ito guys, tignan niyo pagmasdan niyo to dito sa part na to. Yan. Tsaka ito. Ito dito. Pagmasdan niyo to dito.
Ayun o, kita niyo ba to? Ito. Nakasilip siya, tapos yung part na yan. Sa may mga third eye dyan, makikita nyo rin yan. Ayan. Pero itong tinuturo ng mouse ko, ito, may third eye daw, pero hindi niya nakikita na nandito na pala yung kausap nila. Kala niya, bigla kaming may narinig na parang naglalakad sa kabilang kwarto. Buti pa si Jingrillana, narinig niya na may naglalakad sa kabila na kwarto. Pero yung isa, ano ang bag niyan? Wala. Pupuntahan nila Jingrillana yung kabilang kwarto. Pero siya, hindi sumunod. Kasi nga, wala naman siya makikita. Kaya sinilip ko ito at nagtanong ako kung nandito ba siya. Nandito ka ba sa kabilang kwarto? Pero walang sumagot sa amin, kaya bumalik na ulit kami sa loob at nagpatuloy na ulit kami na magtanong. Ilan din dito? At maya-maya lang may... Dapat nga kung may third eye ka, dapat ikaw yung magsasabi sa kanila na may kasama na tayo dito. biglang sumagot sa spirit box. Tayo dito. Dito tayo sa pangalawang palaban. Tingnan natin kung may makikita ba siya. Dito parang medyo malinis eh. Yung first floor lang yung sobrang kala. Yung guys, makikita nyo. Graffiti. Napakadelikado daw dito sa lugar na ito. Kasi napakadilim. As in, napakadilim yung daan. Kung mapapansin nyo guys, madilim yung daan. Tapos isang abandonadong lugar. Ito yung bahay nyo. Maliit lang. Ang sabi nila dito ay ano daw to, college school. Yan, ginawa daw tong ano ng mga kolehiyo, eskwelahan, private school. Pero napakaliit. Ilang piraso silang estudyante dito. Diba no? Papaisip na eh. Sana tinanong mo. Tama sa isang kwarto na to, 5 lang sila. 6? Ano sa tingin mo? Magkakasya ba dyan yung 10, 20? Siyempre 5. Hindi natin alam kung talagang ginawang eskwelahan yan eh. Baka mamaya na pagtanungan mo hindi naman taga dyan. Baka mamaya hula-hula lang din yan. Parang ikaw. Tapos dito yung aircon, tapos dito yung blackboard. Di ba? Pero sa itsura, Meron pa akong naalala. Ito pa guys. Sayang wala si parang normal. Sabi niya na nasa Baguio kami. Eto totoo to. Walang dagdag to. Sabi niya na nasa Baguio kami. Si parang normal daw ay meron nagkakagusto sa kanyang engkantada. Ngayon, ang ginawa ni Kix, parang normal, yung sing-sing na suot ni Philip nun, may binulong-bulong siya bulong-bulong. Tapos, hinubad niya yung sing-sing na suot ni parang normal. Sabi niya kay parang normal, iwanan mo na yan dito sa salamin. Dahil para hindi na makawala yung diwata na nagkakagusto sa'yo, sumusunod sa'yo. Nakakulong na ika dyan sa salamin. Noong time na pag-uwi namin ni parang normal sa bahay namin, si parang normal mismo, tanongin nyo, sayang wala siya dito. Nagtataka siya bakit nakita niya yung diwata na paakyat doon sa bahay namin at naamoy niyang napakabango. Kung totoong naikulong niya talaga yung yung diwata sa Baguio, bakit nakasunod? Ere pa sa akin naman. Hinawakan niya ang kamay ko nun. Sabi niya, may bantay daw ako na isang matandang babae at lalaki. Sabi niya, puti daw buhok. As
may nakapagsabi sa akin na hindi ko pwede na maging bantay mo o gabay mo ang mga kapamilya mo. Yung tinutukoy niya na yun, lola ko yun. Tapos tatay ko yun, lolo ko. Hindi naman pwede maging bantay mo yung sarili mong pamilya. Sila lang yung sasalubong sa'yo pag namatay ka. Pero hindi pwedeng maging bantay mo yun. Ang maaring maging bantay mo o ang shaman mo is like diwata or hindi natin masabi na yung kanto o yun. Pero you never mo pwedeng maging gabay ang sarili mong pamilya. Sabi niya yun daw yung gabay ko. Oo na lang ako noon kasi nga nandun kami, magkakasama kami. Sila yung nag sa amin, sa team namin nag-sponsor. Kaya sumasakay na lang ako sa nila. Tapos eto pa, kung matatandaan niya si Darkest 21, yun ang legit. Alam niyo bakit? Hinawakan niya, bawat hawak niya sa kamay, totoo ang sinasabi. Tsaka halimbawa, kunwari ako hinawakan niya sa kamay, sinabi niya sa akin ganyan. Totoo kasi alam ko nangyari sa akin yun. Tsaka hindi na niya kailangan magtanong doon sa hinawakan niya sa kamay na kung ano yung nakaraan mo. Hindi mo na kailangan tanongin. Hindi siya mukha siyang buti. Nagsisisi lang ako kasi kinulab ko tong team na to Ito, hindi, si Makakalbo naman kasi mabait naman kasi si Makakalbo. Wala siyang pinakitang masama sa amin. Ito lang dalawa dito sa grupo nila. Ikaw ba naman iligaw sa kandaba? Tapos sasabihin ko na rin minanliligaw daw. Galing ng dati kayo. Parang hinihina na ng ilaw din. Tayo. Kailangan ko ng palit ng ilaw. Yun ang... Pagkita tayo ng ilaw. Tingnan natin. Dito lang tayo sa susunod na kwarto. Gano'n na ba tayo dito? Bago tayo magpatuloy, nais kong i-subscribe niyo si Manila Horror, ang bago dating kasama. Ito, ang taong to, legit to kasi sinabi niya naman totoo. Wala siyang third eye, wala siyang nararamdaman. Gusto niya, exploration lang. Subscribe niya si Manila Horror, nandyan sa ating screen. Tsaka yung kanyang girlfriend na si Maris Films. Subscribe niya siya. Tapos, subscribe niya rin yung si Parang Normal. Yan. May exploration kasi September 13. Uy, parang meron talagang tao dito. Guni-guni mo lang yan. Sus, ayan ka na naman. Wala naman akong kasama. O, tingnan niyo sa baba, guys. Wala akong kasama dito. Wala talaga. Dito na tayo sa ikatlong palapag. Pero parang may tao talaga simula kanina dito. Hindi nyo makikita yung buwan. Grabe. Ito na yung ikatlong palapag, guys. Meron din ang itsura. Tingnan nyo naman. Ayan. Kung natatandaan niyo yung video nila Boss Rino, nakasama siya dyan, kasama nila to ni Boss Rino. Sabi ni Boss Rino sa video niya, ito daw, yan daw team na yan, legit daw may third eye, level, basta may sinabi pang level, ewan ko level na yun, legit daw na may third eye. Hindi na, ito dapat nakikita niya na yan, may third eye talaga siya, level, kung pa level 10, ba't hindi niya nakikita, bang nandyan. Alam niyo si Boss Rino nauto lang ng team na yun. Pero ako, inobserbahan ko sila. Tsaka si Darkest 21, si Parang Normal. Yung dalawa na rin ang may sabi sa akin. Sabi sa akin ni Darkest 21 dati, kung may third eye yan, ba't nagtatanong pa sa akin? Yun sa ano ba yan? Sa abandoned stadium. Sa Paniki.
may bumulong kasi kay Darkest 21 noong time na yun. Ngayon, paglabas namin, sabi ni Neto, ni Kicks, tsaka ng Black Ghost, sabi, nakita niyo ba yung packet dun sa may Tapos sabi sa akin, nakita mo ba yung Boss J? Sabi ko, siyempre, nakita ko. Ngayon, sabi ni Darkest 21, may third eye yan. Parang nagtatanong pa sa akin, nagtatanong pa sa atin. Sabi ko kay Darkest 21, ay parang normal. Ewan ko, imbestigahan na lang natin. Kaya simula nun nalaman namin na mga peki pala to. Hindi na ako nakapag-collab sa kanila. Tsaka, kailan ba yung last collab namin nun? Teka lang So, yun nga, parang ang last exploration namin dito bago ko sinabihan ng team ko na tumiwalag sa kanila. Yung sunken charts, yun yata yun. Yun, parang yun. Simula nun, nawala na ako ng Tapos ito, puro na siya graffiti, no? Puro graffiti na. Parang tinatambayan na ng mga mga kabataan. Tinatambayan, kaya nga maraming vandalismo Siyempre, tinatambayan. Sana nakakita may tumatambay sana nakakita ko. Kung walang tumatambay dyan, sana walang vandalism dyan. Ano yun? Pero grabe. Tapos ito yung bubong. Buo ang bubong niya. Buo pa. Pero grabe yung init dito. Tsaka yung hinga. Paano ka hindi iinitin tsaka hindi hingalin Yung taba mo kasi sobra na. Lagi ko yung hingal. Yan guys. Hinihingal ka, baka sabihin mo dahil sa bigat ng lugar yun. Sa taba mo yun, boy. Isa siyang ganito ng kaliit na abandonado. Yan. Kasi ito na yung susunod na kwarto. Yan dito. Pero So anyway, nagbalik tayo kay Sir Jing Reliano. Wala tayong mapapala dito, wala naman nakikita talaga to. Dito na lang tayo kay Sir Jing. Tapusin natin to. Kanina nga tulong Yung help. Pagmasdan niya yung mukha niya. Nung Kanina nga tulong. pagmasdan niya yung mukha. Halatang parang nakikiramdam siya sa mga kasama niya. Parang kinukuha niya pa yung para tsaka niya biglang sasabihin na, ano yun? Parang ganun ba? Nata niyo. Yung tingin niya sa mga sa kay Jing Reliano. Parang takanta kasi Diba? Oo. Kung ito may third eye, ito, hindi ganyan na reaction yan. Dapat magsasabi na yan na may mga nakikita siya sa paligid. Ang sabi ni Boss Rino, level 7 ba yun? Parang ganun. Level 5 yata o 7 or 5 yung third eye nila. So ibig sabihin, pag sinabing level 5 o level 7, fully enhanced. Ibig sabihin, complete senses na yung kanyang third eye. Lahat makikita na niya. Lahat mararamdaman na niya. Lahat maririnig niya. Bakit wala? Bakit wala siyang marinig? Bakit wala siyang makita? Wala siyang maramdaman. Nasaan yung pinagmamalaki mo, Boss Rino? Na merong legit na third eye itong sinamahan mo na yan. Yan sila Kicks at Black Ghost TV. Diba? Ikaw pa mismo may sabi.
mataas ang level niyan ng third eye niyan. Ako, nung time na kasama ko to, tsaka sila Boss Nino, never kong sinabi na malakas yung third eye ko. Ang sabi ko lang, may third eye ako, oo. Pero hindi ko sinabi na level 7 itong third eye ko. Lahat alam ko to. Hindi. Kasi mahirap na eh. Baka mamaya, pag sinabi mo level 7 o level 5 yung third eye mo, fully enhanced ka. Pero hindi mo naman pala nakita yung encantos o sa gilid mo o yung ano. Eh para sampa. Basta ako, kung ano lang yung makita ko, yun na sasabihin ko. Yun. Hindi ko sasabihin. Ako nga eh. Hindi ko nararamdaman eh. Hindi ko naririnig. Pero yung kasama ko dati si Darkest 21, malakas mandinig nun. Sa kanya ako umaasa na sinasabi ko, may narinig ka ba? Pero kung makikita ko, pero hindi ko maririnig. Kasi nga, hindi fully enhanced ang aking third eye. Eto, sabi ni Rino, malakas daw. Nasaan? Tingnan natin, tuloy tayo. Nagtanong kami kung gusto ba niya na ipagdasal namin siya. Pero lumipas ang ilang minuto, wala na kaming nakuha na malinaw na sagot galing sa spirit box. Kaya nag-decide na kami na lumipat na sa kabilang kwarto. Dahil kanina pa kami may naririnig na naglalakad sa loob nito. At nang nandito na nga kami, sinimulan na ulit namin na magtanong. Nandito ka ba sa kwarto na to? Pause tayo. Tumunog yung ano, ang tawag dito, music box ba to? Tumunog yung music box. Di ba ang sabi, hindi tutunog yan kung walang lalapit. Di ba? So, ibig sabihin, may lumapit dito sa part na to. Dito. Lumapit dito. Yan. Ngayon, kung may lumapit sa part na to, eh bakit hindi nakita ni Kix? At nang biglang tumunog yung music box, sinubukan ko ding sabihin na pailawin din niya yung EMF na nasa harap ko. Meron akong EMF na nilapag yan. Pwede kang lumapit dyan at iilaw yan ng iba't ibang kulay kapag lumapit ka dyan. Pwede mo bang gawin yon? Naghintay lang ako kung may mag-response ba sa sinabi ko. Pero lumipas ang ilang minuto, hindi naman umilaw yung EMF. Kung hindi mo kayang pailawin o patunugin yung mga device namin na nilapag dyan, pwede kang gumawa ng kahit na anong ingay. Sayang yung video ni Sir Jing Reliano. Ang ganda to eh. Mahusay itong Ghost Hunter na to eh. Ito, si Jing Reliano, legit to kasi. Kaya siya gumagamit ng device dahil hindi niya nakikita yung nasa paligid. Nararamdaman niya lang. Alam niya ba't sinabi kong sayang? Kasi nagsama siya ng may third eye na wala naman palang alam. May third eye daw. Kuno. Pero tingin ko ano eh. Hindi niya sinabi kay Sir Jing Reliano na may third eye siya. Hindi niya binanggit eh. Kasi kung binanggit niya, magtatanong to si Sir Jing sa kanya kung may nakikita ba siya o ano. Eh, hindi niya siguro sinabi para, ewan, hindi ko alam. O baka dahil wala naman talaga. Maririnig namin. Siyempre, mag-i-investigate eh. Ay, oo, nagets ko na guys. Kaya hindi niya sinabi na may third eye siya dyan kasi hindi naman talaga siya nakakita dahil mag-i-investigate sila Jing Reliano. Ngayon, in case na halimbawa katulad ng tumunog yung music box tapos magtanong si Sir Jing Reliano, may nakita ka ba? Siyempre wala siya may sagot, gagawin niya, sasabihin na lang oo meron, kasi nga tumunog yung music box. Mag-i-indicate yun na nandito ka nga sa kwarto na ito. Pakinggan nyo itong mabuti dahil after kong magsalita, may nag-response kagad sa sinabi ko. Kung hindi mo kayang pailawin o patunugin yung mga device namin na nilapag yan, pwede kang gumawa ng kahit na anong ingay na maririnig namin at mag-i-indicate yun na nandito ka nga sa kwarto na ito. Pwede mo yun? At pagkatapos nga namin itong marinig, maya-maya lang, ito na yung nangyari. Malakas yun, kalabog, pero hindi natin masasabi na yun kasi baka mamaya may ibon dyan or hindi natin alam, baka may nambato lang siguro. Ang makakapagsabi lang yan, makakasagot lang yan yung kasama nilang may third eye daw ba talaga.
Dapat ito, dapat nito, pagkalabog pa lang ng bubong, pumunta na siya dito sa bintana o kaya dito sa pintuan. Sinilip niya na agad kung meron ba diyang engkanto, elemento, espiritu. Hindi, nakatayo lang siya, nakikiramdam siya dito sa dalawa, sa tatlo. Napakaramdaman niya kung anong gagawin, ano sasabihin. Ano ba yan? Bigla kaming may narinig na kalabog na nanggagaling sa bubong at may mga naririnig din kami na parang sumisit. Pangahas? Di ba aso? Naguguluhan na talaga kami at hindi namin maipaliwanag kung ano ba talaga yung narinig namin. Sumisit 2 beses eh. Di ba nagtanong tayo? Sinabi ko, pwede siyang gumawa ng ingay. Tapos ano yung ginawa? Sinubukan namin na magtanong kung siya ba yung gumawa ng ingay na narinig namin. Ikaw na ba yon? Pwede mo bang gawin ulit yun? Yung tunog na narinig namin kung ikaw yun? Pwede ka bang Pero lumipas ang ilang sandali, wala na kaming narinig na tunog na katulad ng narinig namin kanina. Kaya inisip na lang namin na baka may pusa lang sa taas. Ang pusa yun? Ang taas na ito, yung makakakit ang pusa dyan. Saka imposibleng kung may mga dahon man. O sanga-sanga, tignan mo yung mga puno dito. Mababaw lang to. Pero imposible din naman na pusa ito dahil nasa 3rd floor na kami at wala naman maakyatan yung pusa papunta sa bubong. Kaya nag-decide kami na buksan ulit yung spirit box. Magpakasakali na may sumagot sa amin. Bubuksan ulit namin yung device na pinatunog namin kanina. Pwede kang magsalita gamit yun. Pwede kang makipag-communicate gamit yun. Sabihin mo lang kung ano yung gusto mong sabihin. At Natatawa ko sa kasama ni Sir Guerrillano. Wala man lang siya reaction, wala man lang. Samantalang yung ito, si Jayski, si Sir Jayski, tsaka ito, nakikipag-cooperate dito kay Sir Guerrillano. Bawat sabi ni Sir Guerrillano na, uy, ano yun? Nakikipag-cooperate yung dalawa. Ito, wala man lang reaction ka na, tumingin lang na ganun. Wala man lang sabi. buksan na nga ulit namin yung spirit box, nagtanong na ulit ako. Nangyari. Hindi namin masyadong marinig yung sinasabi na sagot ng spirit box, kaya meron akong naisip na ideya. Kung may katotohanan yung sinasabi ng mga tao dito, at para maniwala kami na nandito ka, sasabihin namin kung ano yung pangalan namin, pwede mo itong ibanggitin para malaman namin kung totoo talaga yung sinasabi ng mga tao na nagpapakita dito at nagpapakaramdam. Ang pangalan ko, TUB. Paano ko yun, Brace? Always today. Pwede mo bang banggitin yung 4 na pangalan na yun o kahit isa sa pangalan na yun? At pakinggan nyo itong mabuti dahil may binanggit siyang pangalan na isa sa aming 4. Pakinggan nyo itong mabuti. At maya-maya lang bigla na naman itong nagsalita. Tulong daw, tulong. Humingi ng tulong yung Merit dyan kasi alam niya na meron silang kasama na ano, pero hindi naman nakikita ng ano eh. Hindi naman nakikita eh. Sa Pampanga to, maganda puntahan to eh. Tawag ito, pangalan ng team ko. Sir, Boss Manila Horror. Pag napanood mo to, puntahan natin tong abandoned apartment na to. Sabi dito eh, abandoned apartment. Puntahan natin to. Tayo ang mag-investigate dito.
Papatunayan natin sa kanila. Okay, papatunayan natin sa subscriber natin. Meron talaga dito. Andito lang yung babae. Anong tulong yung gusto mong naitulong namin sa'yo? Gusto mo na ipagdasal ka namin? Pero after ko magtanong, wala na kaming nakuhang sagot sa spirit box. Kaya naisip ko na buksan yung ghost tube. Meron ako isang device dito. Pwede kang lumapit dito, pwede kang magsalita. Gamit ito para makipag-communicate sa akin. Sabihin mo lang kung ano yung gusto mong sabihin. Pero kahit dito sa ghost tube ay wala kami nakukuhang accurate na sagot. Yung sagot niya. May na. Pero nang nagtanong ulit ako, nandito ka pa ba? Ito na yung nangyari. Kabila naman? Bigla kaming may narinig na kalabog na nanggagaling sa kabilang kwarto. Kaya nag-decide kami na buksan ulit yung spirit May paramdam talaga. box para magtanong at Pero ito walang pakiramdam. pakuha pa ng iba pang sagot. Okay lang ba sa'yo na nandito kami? May paramdam talaga dito sa ano, pero yung isa walang pakiramdam. Yung tatlo lang meron. Manhid. Pwede kang sumagot dito sa device na hawak ni JC. Naghintay lang kami na may magsalita sa spirit box at maya-maya nga lang ito na yung narinig namin. Maya-maya lang may nagsalita ulit. At halos lahat ng sagot na naririnig namin sa spirit box ay talagang pinapaalis na kami. Ayaw mo na nandito kami? Balis kayo. Lalaki, boys lalaki. Dahil puro pagpapaalis na nga yung naririnig namin na sinasabi ng spirit box, So yun, tapos na yan. Kasi dito na. nag-decide na kami na itigil na ang investigation. So, Tapos na. So yun na nga. Huwag niyo nga kalimutan na i-subscribe si Manila Horror dahil siya yung makakasama natin sa bawat exploration natin. Siya na isa sa part ng team BMGX, Bulacan Manila Ghost Explorer. Yun dati kong BGX, dinugtungan ko na ng isa. Kasi nga, kami lang talaga ni parang normal doon. Ngayon, dahil si Manila Horror, isa sa team namin, sinama ko yung M. Kaya, subscribe nyo si Manila Horror at si Maris Films sa, andyan, yung kanilang channel. Naka-link, naka-display. So, yun. Kita-kits tayo sa September 13 sa Cavite Exploration. Mag-uusap kami ni Boss Manila Horror. Baka sakaling gusto niyang puntahan ito. See you in September 13.